Ang markahan, unang linggo, ikatlong araw. Paksa, dalawang pinagkukunan ng datos. Una, primaryang sanggunian. Pangalawa, sekundaryang sanggunian. Ang mga halimbawa nito ay tala-arawan, panayam o interview, mga larawan, poster, audio at video recording, mga relikya at artifacts, mga opisyal na kasulatan o talaan, mga talumpati, manuskrito, personal na liham, nobela, tula, maikling kwento, autobiographies. 1. Primarya sanggunian ay uri ng sekundarya na ang impormasyon ay galing sa mismong taong nakasaksi ng pangyayari. Maaari isang bagay, pangyayari o tao na pangunahin o mismong pinanggalingan ng impormasyon ito. Ito ay naganap o nasaksiyan sa mismong oras kung saan naganap ang pangyayari. Ang primaryang sanggunian ay katibayan na may nangyari. Kung wala ito, hindi natin matitiyak na may mga magaganap saan, kailan ito naganap, kung ano ang nangyari at kung sino ang naroon. Kung gayon, ang pag-aaral ng kasaysayan gamit ng primaryang sanggunian ay nagdudulot ng sariwa, bago, naiibang pinagkakaunawaan ng nakaraan na hindi kadalasang nakukuha sa textbook at iba pang mga aklat. Pangalawa, sekundaryang sanggunian ay uri ng sanggunian na ang impormasyon nakuha ay mula sa ibang tao o nagawa matapos maganap ang isang bagay o pangyayari. Ito ang tawag sa impormasyon galing sa iba na malaman lang natin dahil sa taong nakasaksi sa pangyayari. Ang ganitong uri ng impormasyon ay maaaring may kasama ng interpretation, komentaryo o pagsusuri. Mga halimbawa, mga balita o komentaryo sa pahayagan, artikulo, mga sanggunian, aklat, encyclopedia, internet, pelikula, at panunuri o analysis. Tukuyin kung anong uri ng sanggunian ang mga sumusunod. Isulat kung ito ay primarya o sekundarya sa talaan bago ang bilang. Number 1. Ang biografiya ni Dr. Jose Rizal. Number 2. Ang video ng pagkakadeklara ng martial law. 3. Ang mapa ng Pilipinas. 4. Diksyonaryo, almanak, at encyclopedia. 5. Ang litratong nakunan noong EDSA Revolution. 6. Sa eskwelahan, parating ginagamit ang mga textbook para pag-aralan ang mga signatura. Anong uri ng sanggunian ang textbook? 7. Ang isang reporter ay nagbabalita ng nangyaring pagbaha sa Leyte. 8. Nabasa ko ang mga impormasyon sa pahayagan. 9. Nakita ko ang buong pangyayari. 10. Ako mismo ang nakaranas ng mga pangyayari. And let's go to answer this. 1. Ang biografiya ni Dr. Jose Rizal. Ito ay number 1. Wait lang po. Ang biografiya ni Dr. Jose Rizal. Ito ay primarya. Ang video ng pagkakadeklara ng martial law. Ito ay sekundarya. 3. Ang mapa ng Pilipinas. Ito ay primarya. 4. Diksyonaryo, almanak, and encyclopedia. Ito ay primarya. Ang litratong nakunan noong EDSA Revolution. Ito ay primarya. 6. Sa eskwelahan, parating ginagamit ang mga textbook para pag-aralan ang mga asignatura. Anong uri ng sanggunian ang textbook? Tandaan, ito ay sekundarya. 7. Ang isang reporter ay nagbabalita na nangyaring pagbaha sa Leyte. Ito ay sekundarya. 8. Nabasa ko ang mga impormasyon sa pahayagan. Ito ay primarya. Nakita ko ang buong pangyayari. Primarya. Ako mismo ang nakaranas ng mga pangyayari. Primarya.
Kung mali man ang aking mga sagot ay paumanhin dahil hindi po ako isang teacher. Ako lamang po ay content creator as a age of 10. And gusto ko lang po maging teacher sa hinaharap. So, bye-bye guys!